Si Bea ay natatangi sa kanyang mga kaklase. Siya ay matalino, talented at mahusay sa paggamit ng technology. Ngunit may hindi ka nais-nais na ugali na kinakaayawan ng mga kaklase. Ngayon ay araw ng Lunes. Masayang nagtatalakay ang guro tungkol sa paggawa ng PowerPoint presentation at nang matapos ito, agad nagbigay ng pangkatang gawain. Okay. Class, banggitin ko na ang panghuling grupo. Rain, Anton, Miguel, and Bea. Please stand up and choose your leader. Sir, si Joy po. Okay. Listen class, I will post the instruction in our group chat. You will create a unique PowerPoint presentation whose content is related to your specialization and submit it on Monday. So may katanungan pa ba sa ating pangkatang gawain? Wala na po, sir. Wala na po, sir. If none, that's all for today. Goodbye and thank you class. Goodbye, sir. Sumapit na ang Huwebes, ang nakatakdang araw kung saan gagawa ng PowerPoint presentation ang grupo ni Bea sa bahay ni Miguel. Ako nagagawa ng PowerPoint. Total ako lang naman marunong gumawa sa atin. Tutulungan na kita, Bea. Maalam din naman ako. Hindi na, Anton. Kaya ko na ito. Ano bang paksa natin? Maganda siguro kung tungkol sa korupsyon. Pero sabi ni Sir, dapat related sa specialization natin. Ako ang leader dito. Ako ang masusunod. Pero... Umaapaw ang kaligayah ni Bea dahil naipamalas niya ang kanyang husay sa pag-e-edit. Hi guys! Naipasa ko na nga pala ang PowerPoint natin kay Sir. Mabuti naman kung ganon. Tama kaya ang ginawa natin? Oo naman. Magaling at maaasahan ako sa lahat ng bagay. Sige guys, maiwan ko na rin muna kayo. Ipinatawag ng guro si Bea sa silid-aralan at napag-usapan ang kanilang nakuhang grado sa pangkatang gawain. Ang pangkat nito ang nakatanggap ng pinakamababang marka, kaya naman siya ang sinisisi dahil pinairal niya ang pagiging makasarili at hindi nakikinig sa mungkahi ng kanyang mga kagrupo. Sorry guys, ginawa ko naman ang lahat para magkaroon tayo ng magandang presentasyon, ngunit nakakuha pa rin tayo ng mababang marka. Huwag ka nang umiyak. Babawi na lang tayo sa sunod. Ikaw kasi ayaw mo makinig sa amin. Kung hindi dahil sa pagiging makasarili mo, hindi tayo makakakuha ng mababang marka. Sana pala pinakinggan ko rin ang kanilang mga mungkahi. Siguro, nakakuha kami ng mataas na marka. Lumipas ang mga araw at unti-unting napagtanto ni Bea ang kanyang kamalian. Dahil sa pangyaring ito, siya ay natuto sa kanyang karanasan. Ginamit niya itong motibasyon upang paunlarin ang kanyang kaalaman. Ito ang naging dahilan para sumali sa iba't ibang patimpalak na mas nagpahusay ng kanyang kakayanan pagdating sa paggamit ng teknolohiya.